Nagsisimula ang pelikula habang nag-eehersisyo si Kyle sa umaga at pagkatapos gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, pumasok si Kyle sa paaralan at nagbigay ng talumpati bilang kandidato para sa Pangulo ng Green Committee. Sinabi niya sa lahat ng tao na sila ay pangit at dapat nilang aminin ito. Lahat ay nag-cheer para sa kanya habang sinasabi niyang iboboto siya ng mga ito hindi dahil sa pagmamalasakit niya sa kapaligiran, kundi dahil siya ay gwapo, mayaman, at sikat. Hindi pa nabanggit na ang kanyang ama ay isang famous news anchor. Pinagmamasdan siya ng kandidatong treasurer na si Lindy, ngunit sa karamihan ng tao, makikita natin si Kendra na naiinis dito at lumabas ng silid. Pagkaraan sa mga koridor, natuklasan ni Kyle na lahat ng kanyang mga poster ng kampanya ay nasira. Hindi itinago ni Kendra na siya ang gumawa nito at sinimulan niyang bastusin si Kyle na agad ding ininsulto siya pabalik. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, ibinaling ni Kyle ang atensyon niya kay Lindy na hindi nahulog sa pain ni Kyle at nakipagkamay lang. Nang maglaon sa bahay, hindi mapigilan ng ama ni Kyle na si Rob na magsalita tungkol sa hitsura ng mga tao at kung paano ang pagiging maganda ang susi sa tagumpay. Nadidismaya si Kyle dahil halos hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Nagpadala siya sa kanya ng isang mensahe na natanggap siya, ngunit lumayo si Rob nang makatanggap siya ng isa pang tawag. Sinubukan ng katulong na si Zola na makipag-usap at binanggit ang kanyang pamilya na nasa malayong lugar kung saan siya lumaki, ngunit hindi ito masyadong pinapansin ni Kyle at tinawag itong malungkot na kwento. Kinabukasan, nanalo si Kyle sa halalan at nakatanggap ng mensahe mula sa isang kaibigan na nagsasabing nagagalit si Kendra tungkol dito. Nang makita niya itong dumaan, nagkukunwari siyang pala kaibigan at iniimbitahan siya sa kanyang celebration party. Noong gabing iyon sa party, nagalit ang girlfriend ni Kyle dahil maling bulaklak ang nakuha nito. Dahil lumayo ito, inilagay ni Kyle ang rosas sa bulsa ng kanyang jacket at nakipag-chat kay Lindy na nagtatrabaho doon bilang isang waitress upang makatipid ng pera para sa isang paglalakbay sa Machu Picchu. Saglit silang nag-usap at kinumbinsi ni Lindy si Kyle na magpa-picture ng magkasama para sa school newspaper. Ibinigay ni Kyle kay Lindy ang puting rosas at ipinaliwanag niya na ang ibig sabihin ng bulaklak na ito ay karapat-dapat ako sa iyo. Matapos makuha ang larawan, napansin ni Kyle na dumating si Kendra at sinimulan siyang insultuhin sa harap ng lahat dahil sa pag-aakalang gusto niya talaga siyang pumunta doon. Ipinaliwanag ni Kendra na dumating lamang siya upang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon at sinayang niya ito, kaya gusto niyang yakapin niya ang kanyang parusa. Habang tinititigan siya nito ng napakatindi, nagsimula siyang mahilo kaya lumayo siya sa kanya. Pinipilit ni Kyle na i-distract ang sarili sa dance floor, ngunit hindi pa rin maganda ang pakiramdam niya at patuloy niyang nararamdaman ang matitinding mga titig ni Kendra. Tumakbo siya palabas ng gusali at nakita ang isang lalaki na may mga tato sa mukha bago dumaan ang isang boss habang nagpapakita ang pagpopromote ng palabas ni Rob. Nagulat siya sa babae sa malapit na ang mukha ay biglang nagbago sa mukha ni Kendra at halos masagasaan ng kotse nang tumawid siya sa kalsada. Hindi alintana ang sakit na nararamdaman niya, nakauwi pa rin si Kyle at nagmamadaling pumunta sa balcony para makakuha ng sariwang hangin. Biglang sumulpot si Kendra sa likod niya na nagpapakitang isa siyang totoong mangkukulam. Hinawakan niya ang braso ni Kyle at lumabas ang isang tato ng isang puno habang sinusumpa niya ito na nagsasabing may 1 taon si Kyle para maghanap ng magmamahal sa kanya. Lumilitaw ang mga bulaklak sa puno habang ipinapaliwanag ni Kendra na pagkatapos ng 1 taon na muling mamulaklak ang mga bulaklak at kung hindi pa siya nakatanggap ng mga salita ng pag-ibig ay mananatili siyang ganito magpakailanman. Nang tumabi siya, nakita ni Kyle ang kanyang refleksyon sa bintana at nalungkot siya nang matuklasan na siya ay naging isang halimaw. May mga gallows, tato, at metal sa kanyang mukha, pati na rin ang kanyang mga kilay na may mga salitang yakapin ang sumpa. Nang mawala si Kendra, hinubad ni Kyle ang kanyang sando at napansin na ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay nasa parehong kondisyon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Rob at natuklasan niyang nakaupo sa dilim si Kyle. Nataranta si Rob at binuksan ang mga ilaw sabay aksidenteng nabasag ni Kyle ang salamin na pinipigilan siya. Sa takot, dinala ni Rob si Kyle sa pinakamahusay na doktor sa lungsod na nagpapaliwanag na si Kyle ay ganap na malusog at gayon pa man ang kanyang balat ay hindi magbabago anuman ang kanilang gawin. Si Rob ay patuloy na humihiling ng solusyon tulad ng isang face transplant na sinasabing gagawin nila ang lahat maibalik lang ang kanyang magandang mukha. Napagtanto na ang kanyang ama ay iniisip lamang ang tungkol sa kanyang sarili, tumakbo si Kyle pabalik sa kotse dahil sa galit. Kinabukasan dinala ni Rob si Kyle para tumira sa isang pribadong bahay sa labas ng lungsod at niyakap siya. Pagkatapos ay umalis si Rob para magtrabaho at hindi na babalik,
Kaya kailangang harapin ni Kyle ang katotohanan na ang tanging kasama niya ngayon ay si Zola. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan sa paaralan na umalis siya para sa rehab, ngunit sa paglipas ng mga linggo ay iniisip nila kung totoo ito at nag-iisip pa nga na siya ay nasa kulungan. Sinisikap ni Kyle na panatilihing abala ang kanyang sarili sa pag-eehersisyo at sa internet, ngunit siya ay naapektuhan ng depresyon at ang kanyang ama ay patuloy na kinakansela ang pagbisita sa kanya. Habang nagbabago ang panahon, gayon din ang kanyang tato na puno upang tumugma sa panahon. Isang araw, dumating sa bahay ang isang bulag na nagngangalang Will. Isa pala siyang tutor na ipinadala ni Rob para hindi maiwan ni Kyle ang kanyang pag-aaral. Kapag sinubukan ni Kyle na insultuhin siya, ibinalik lang ni Will ang parehong pang-iinsulto ng walang pag-aalinlangan. Nagsalita rin si Kyle tungkol sa pagkuha ng kanyang ama ng isang bulag ngunit hindi ito hinayaan ni Will na abalahin siya nito. Nang gabing iyon, nanonood si Kyle ng palabas ni Rob na nasasaktan pa rin. Tinanong niya si Zola tungkol sa kanyang mga anak at nagseselos kung gaano niya kamahal ang mga ito. Pagkatapos ay tinawagan ni Kyle ang kanyang ama at nag-iwan ng mensahe sa kanyang voicemail upang kanselahin ang kanilang mga pagpupulong na sinasabing oras na upang ihinto ang pagpapanggap. Upang harapin ang kanyang emosyonal na sakit, sumakay si Kyle sa kanyang motorsiklo. Matapos lagpasan ang speed limit ng maraming beses, nakatagpo siya ng costume party at nagpas siyang pumunta dito dahil sa tingin nila ay naka-costume din siya. Nagulat siya nang makita si Kendra doon at nakiusap sa kanya na wakasan ang sumpa, ngunit tumanggi ito at biglang nawala sa karamihan. Si Kyle ay patuloy na lumilingon sa paligid at natuklasan na ang kanyang kasintahan ay nakikipag-date ngayon sa kanyang matalik na kaibigan. Inamin pa niya na natutuwa siyang wala na si Kyle dahil palagi niyang nararamdaman na kailangan niyang maging masama para maaliw siya. Sinipa ng galit na si Kyle ang ilang mga dekorasyon at nagpakita si Lindy na humihiling sa kanya na maging mas maingat. Napansin din niya ang kasintahan ni Kyle kasama ang kanyang bagong lalaki at nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Hindi alam kung sino ang kausap niya, binanggit niya kung paano niya iginagalang si Kyle sa pagtawag sa mga bagay-bagay habang nakikita niya ang mga ito kahit na masama ang loob niya rito at tinawag siyang shot of life. Kinabukasan, nagising si Kyle at humanga siya nang makitang naglalaro ng dart si Will. Dahil ayaw pa rin ni Kyle na mag-aral, sa halip ay nagpalitan sila ng mga kwento sa high school at sinabi sa kanya ni Will kung paano siya patuloy na nakikipag-date pagkatapos niyang maging bulag. Dahil sa inspirasyon nito, sinuri ni Kyle ang social media at hinanap ang larawang kinunan niya kasama si Lindy ilang buwan na ang nakakaraan na pagtantong hindi niya mapigilang isipin siya. Pumunta siya sa lungsod at tumayo sa labas ng bahay ni Lindy para panoorin siya sa bintana. Maya-maya ay napansin ni Kyle na sinisigurado pa rin ni Will na magbihis ng maayos at itinuturo niya na ang hitsura ay mahalaga kahit para sa isang bulag. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Will na hindi ito tungkol sa kung paano siya nakikita ng iba, ito ay tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinuri ni Kyle ang kanyang sariling social media, na pagtanto na karamihan ay mga narcissistic na larawan ng kanyang sarili. Ang kanyang impormasyon sa profile ay mga pangit na pang-iinsulto na hindi nagpapakita ng aktwal na personalidad. Naiinis sa kanyang saloobin, dini-activate ni Kyle ang kanyang account at isinulat ang salitang, "Wala na ako," bilang dahilan. Sa mga susunod na araw, patuloy na binibisita ni Kyle ang lungsod upang panoorin si Lindy mula sa malayo at napapangiti sa tuwing nakikita niyang mabait ito sa mga estranghero. Hindi nagtagal ay tinanong siya ni Will at Zola tungkol sa kanyang paglabas at nang marinig nilang may pinupuntahan siyang babae, natuwa sila dahil nalaman nilang nagbabago na si Kyle. Nagdiriwang sila sa pamamagitan ng paglalaro ng golf sa bubong. Isang gabi, pinanood ni Kyle si Lindy na nagmamadaling umalis sa kanyang bahay dahil hindi pa bumabalik ang kanyang ama. Sinundan niya ito at nakita niya ito sa isang eskinita, kung saan hinihingi ng 2 armadong dealer sa kanyang adik na ama ang perang inutang nito sa kanya habang nagbabanta silang sasaktan siya. Tumalon si Kyle sa bakod at itinulak ang isang dealer, dahilan para magtago ang tatay ni Lindy. Itinulak ng ibang dealer si Lindy sa hagdanan bago nawala din. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kyle ang isang walang malay na Lindy at iniwan siya sa loob ng kanyang gusali. Bigla siyang nakarinig ng putok at tumakbo pabalik sa eskinita, kung saan nadiskubre niyang binaril ng tatay ni Lindy ang isa sa mga dealer at ang isa naman ay tumatakas habang nangakong papatayin si Lindy para sa paghihiganti. Mabilis na dinisarmahan ni Kyle ang ama at kinunan ng litrato ang kanyang mukha na humihiling sa kanya na hayaan siyang protektahan si Lindy bilang kapalit ng hindi pagsasabi sa pulis ng anuman. Kinabukasan ay dumating si Lindy sa pribadong tahanan ni Kyle at nagalit siya sa kanyang ama dahil sinisira niya ang kanyang buhay ng ganito.
Hinihiling niyang makita ang may-ari ng bahay, ngunit hindi nang ahas si Kyle na lumabas at sinabihan si Zola na tukuyin siya bilang hunter sa halip na ang kanyang tunay na pangalan. Nang tingnan niya ang social media, napansin niyang ang status ni Lindy ay nagsasabing nasa impyerno siya. Sa gabi, nagsuot si Kyle ng maskara at sinubukang dalhan si Lindy ng pagkain, ngunit hindi niya binuksan ang pinto at tumanggi siyang makipag-usap sa kanya. Hindi sumuko si Kyle at patuloy na nag-iiwan ng mga mamahaling regalo para sa kanya tulad ng magagarang bag at alahas, ngunit hindi humanga si Lindy. Sa susunod na ipadala ni Kyle si Zola para bumili ng mamahaling regalo, itinuro ni Zola na kinukuha lang niya ang mga bagay na dati niyang nakukuha para sa dati niyang kasintahan. Sa halip na subukang bilhin ang pagmamahal ni Lindy, dapat siyang maging interesado sa kung sino talaga siya. Nang maglaon ay lumapit si Kyle sa kanyang silid at narinig siyang nakikipag-usap sa isang kaibigan sa isang telepono na nagrereklamo tungkol sa lahat ng mga bagay na kanyang namimiss sa kanyang buhay. Bigla niya itong nakita at tinawag siyang kilabot dahil sa pag-aaligid niya sa paligid na may suot na maskara. Hinihiling niyang malaman kung bakit siya naroon, kaya ipinaliwanag ni Kyle na mahal siya ng kanyang ama kaya desperado siyang protektahan siya. Kumalma si Lindy at tinanggap ang alay na juice ni Kyle. Pagkatapos, nagsimulang magsikap si Kyle. Isinulat niya ang lahat ng kanyang damdamin sa isang liham at mas malapitan niyang tinignan ng kanyang social media, natutunan din niyang mahilig siya sa mga rosas. Dahil dito, nagpasya siyang magtayo ng greenhouse sa bubong. Inabot siya ng ilang linggo ng pagsusumikap at kailangan niyang mag-ingat upang maiwasang makita ni Lindy na sa wakas ay umalis sa kanyang silid at nakipagkaibigan kay Will. Habang papalapit ang Pasko, nagliliwanag ang puno na tato ni Kyle sa mga dekorasyon. Isang gabi, sinurpresa siya ni Lindy habang nanunood siya ng TV at itinago ni Kyle ang kanyang mukha sa kanyang hood habang nag-uusap sila. Nag-usap sila ng matagal at gumawa ng maraming biro tungkol sa palabas na pinapanood nila. Nang imbitahan ni Kyle si Lindy na samahan siya sa kanyang mga klase, malugod na pumayag si Lindy. Nagbigay inspirasyon nito kay Kyle na sa wakas ay ihayag ang kanyang sarili at sa kanyang pagkabigla, hindi naiinis o natatakot si Lindy. Sinasabi lang niya na may nakita siyang mas malala pa dito. Kinaumagahan, isang excited na si Kyle ang tumakbo upang gisingin si Will at sinabi sa kanya na sa wakas ay tinatanggap na niya ang kanyang pagtuturo, ngunit kailangang ipamukha ni Will na matagal na nilang ginagawa ito. Hinihiling din niya sa kanya na magmukha siyang matalino na sa tingin ni Will ay imposible. Sumunod na humingi si Will ng mga ideya kay Zola para mapabilib ang isang babae, kaya sinabi sa kanya ni Zola na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Sa araw na iyon, sa wakas ay dinala ni Kyle si Lindy sa greenhouse na puno ng mga rosas na may iba't ibang kulay. Nagprint din siya ng tula para mapabilib siya ngunit alam na niya ito na sumira sa plano niyang maging matalino. Malapit nang magsimula ang mga klase at araw-araw, ang mga kabataan ay nagbabasa ng mga magagandang tula na puno ng pagmamahal sa isa't isa na nagiging mas malapit sa bawat salita. Mabilis na lumipas ang taglamig at nang magsimula ang tagsibol, nakita ni Kyle ang unang bulaklak na lumitaw sa kanyang tato. Pumunta siya sa lungsod upang hanapin si Kendra at humingi sa kanya ng karagdagang oras. Nang tumanggi siya, ipinaliwanag niya na nagmamalasakit na siya sa mga tao ngayon at sa halip na makakuha ng mas mahabang oras kasama si Lindy, hiniling niya na ibalik ang paningin ni Will at makasama ni Zola ang kanyang pamilya na sinasabing mas karapat-dapat sila dahil na-stuck sila kasama niya. Sumasang-ayon si Kendra at gagawin lamang ito kung matagumpayan niya ang sarili niyang layunin. Nang gabing iyon, tiningnan ni Kyle si Lindy at nakita niyang nakatingin ito sa kanilang lumang larawan sa social media. Sinabi ni Lindy na si Kyle ay isang jerk lamang mula sa paaralan ngunit itinuro na si Hunter ay nagpapaalala sa kanya tungkol kay Kyle. Sa tingin niya ay may tinatagong mabuti si Kyle sa ilalim ng masamang ugali nito at inamin pa nga niya na crush niya ito. Dahil sa pag-asa, dinala ni Kyle si Lindy sa lungsod at pumuslit sila sa loob ng zoo. Doon ibinahagi ni Kyle ang kwento kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na iniwan sila ng kanyang ina at ang maliit na si Kyle ay nagtago sa lugar na ito upang manood ng isang dokumentaryo. Ito ay tungkol sa isang inang elepante na bumalik sa lugar kung saan niya iniwan ang mga buto ng kanyang mga sanggol makalipas ang isang taon at hindi maisip ni Kyle kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal na iyon. Hindi rin maisip ni Lindy ito, kaya hinawakan niya ang kamay niya. Pagkatapos ay pinanood nila ang paglubog ng araw sa bubong at nakatulog si Lindy sa kandungan ni Kyle. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at dinala siya sa kanyang silid kung saan nakita niya ang isang mensahe sa kanyang computer na nagtatanong tungkol sa paglalakbay sa Machu Picchu. Malamang ay pinaplano ni Lindy na tumakas kasama ang isang kaibigan sa lalong madaling panahon.
Kinabukasan ay tinanong ni Kyle sina Zola at Will kung dapat niyang pakawalan si Lindy. Makikita sa mga bulaklak sa kanyang braso na mayroon na lang siyang ilang araw, kaya sinabihan siya ng dalawa na subukan ng isang huling malaking romantikong date. Gamit ang limo ng kanyang ama, dinala ni Kyle si Lindy sa lake house ng pamilya. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Lindy ng mensahe na nagsasabing inaresto ang kanyang ama kaya ligtas na siyang umuwi, ngunit binura niya ang mensahe. Nang makarating sila sa bahay, ipinaliwanag ni Lindy na patay na ang kanyang ina at ang pag-aalaga sa kanyang adik na ama ay naging impyerno, kaya naman binalak niya ang paglalakbay upang makalayo. Ngunit nitong mga nakaraang buwan na kasama si Kyle, naramdaman niya ang pahinga na kinakailangan niya sa matagal na panahon. Pagkatapos, naglakad silang magkahawak kamay at naghagi si Kyle ng sulat sa kanya. Nahulog si Lindy nang masalo niya ito at dahan-dahan na ibinaba siya ni Kyle sa lupa na inilagay sila sa isang romantikong posisyon. Maghahalikan na sana sila nang biglang may tumawag sa telepono ni Lindy. Ang tawag ay nagdadala ng masamang balita, ang kanyang ama ay nasa ospital dahil na-overdose siya sa gamot. Agad siyang dinala ni Kyle sa istasyon ng tren at bago umalis, sinabihan siya ni Lindy na isa siyang mabuting kaibigan. Habang sakay ng tren, binasa ni Lindy ang sulat at nakahanap ng isang pag-amin ng pag-ibig. Nang maglaon pagkatapos suriin ang kanyang ama, patuloy siyang nag-iiwan ng mga mensahe sa voicemail ni Kyle, ngunit tumanggi itong makipag-usap sa kanya. Sa tingin niya ay kaibigan lang ang tingin nito sa kanya at magagalit siya sa sulat. Nang simulan ni Lindy na tawagan din sina Will at Zola, nakumbinsi nila si Kyle na ihinto ang pagiging duwag. Ilang sandali pa ay pumunta na si Kyle sa paaralan kung saan hinuhusgahan ng lahat ang kakaiba niyang mukha. Humingi siya ng paumanhin kay Lindy at ipinaliwanag na hindi siya nakakaramdam ng pangit sa paligid nito, kaya itinuro ni Lindy na hindi siya ganoon bago ito hinalikan. Ang huling bulaklak ay lumitaw sa kanyang braso at sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanilang paglalakbay dahil karapat-dapat ito. Sa kanyang paglabas, sinabi ni Lindy na mahal niya siya. Ngunit, nagsimula nang maglakad pa uwi si Kyle habang nararamdaman muli ang mga mata ni Kendra sa kanya. Sa sandaling iyon, natigilan siya at tinignan ang kanyang refleksyon upang matuklasan na bumalik siya sa normal. Ngayon ang kanyang braso ay mayroon na lamang isang rosa sa halip na ang buong puno. Biglang lumabas si Lindy dahil ayaw niyang umalis nang wala si Hunter, pero hindi niya ito mahanap. Sinundan siya ni Kyle at nang subukan ni Lindy na tawagan si Hunter, nagring ang telepono ni Kyle. Sa wakas, nalaman na nila ang tunay na pag-ibig at nagbahagi muli ng isa pang halik. Kasabay nito, nakatanggap si Zola ng mga green card para sa kanyang pamilya at si Will ay nagsimulang makakitang muli. Sa huling eksena, sa istasyon ng balita, nakatanggap si Rob ng isang bagong intern, hindi alam na handa na rin itong turuan ni Kendra ng leksyon. Makalipas ang ilang araw, nag-enjoy sina Kyle at Lindy sa kanilang bakasyon sa Machu Picchu. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.